Dahil sa nangyari sa'yo, meron ka bang pagsisisi? Meron po. Ano yung mga hindi dapat sana nangyari? Sana po pinapatuloy ko na lang po talaga yung pag-aaral ko. Sana inisip ko muna bago ko po ginawa. Ito mga kaaksyon mula sa Diet Camarines Norte. Kwento ng isang dalagita na patuloy pa rin na nagpupursiging makapag-aral sa kabila ng pagkakaroon nito ng anak sa murang edad. Si alias Jane ay 16 na taong gulang na ngayon, bunso sa 15 magkakapatid. At sa kanyang murang edad, may binubuhay na siyang 1-year-old na anak. Ngayon ay nasa grade 10 na si Jane at patuloy pa rin sa pag-aaral. Makakausap natin ngayon si Jane mula sa Camarines Norte. Magandang hapon sa iyo, Jane. Magandang hapon din po. Opo, kamusta ka na? Okay man po. Kamusta na itong 1 taong gulang mong anak? Ito po, naalagaan naman po ng mabuti. So paano mo ito nakilalang itong lalaki, itong dati mong kinakasama? Sa ano lang po, tambay-tambay, tapos po yun. Dahil sa pagtatambay, nakilala mo itong lalaki, itong tatay ng anak mo. Opo. So ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa alam ng magulang mo. Alam na po nila kasi po nahalata na rin po nila na parang lumalaki po yung tiyan ko. Pero ngayon, saan ka nakatira? Sa mga magulang mo? Opo, natanggap na po nila. Kalaunay ay natanggap rin ng mga magulang mo itong nangyari sa'yo. Opo. So, despite na meron kang anak, ay nagpupursige ka pang makapagtapos ng pag-aaral. Opo. Opo, itong dati mong kinakasama, itong tatay ng anak mo, ilang taon ito nang mabuntis ka? 15 po. 15? 15 po at 14. Okay, so 14 years old itong lalaki at 15 ka nang mabuntis. Yes po. At ngayon, 15 years old na itong lalaki. Opo. Ikaw naman, 16 years old. Opo. So, bata pa talaga kayong dalawa ng magsama. Opo. Ano yung naging reaksyon ng mga magulang nyo dahil dito sa nangyari? Una po, nagalit po sila kasi po, ako po kasi ang pinakabunso, tapos nakipag-live-in na po ako agad. Sinasabi mo, panay talagang tambay ka or nakasanayan mo magtambay sa labas? Ano po, parang gusto lang pong tambay kasi po, stricto po talaga yung mga magulang ko. Dahil sa pagiging stricto ng mga magulang mo, lumalabas ka at nawawala yung problema mo pag kasama mo itong mga kaibigan mo sa labas, sa pagtatambay. Okay, sinasabi mo, bunso ka sa 15 magkakapatid. Opo. Ay, yung mga kuya mo, may mga trabaho na ba? May mga asawa? May mga asawa na po na kanya-kanya na rin po eh. May kanya-kanya na. Sa bahay ninyo, ilan na lang kayong magkakapatid na nakatira dun sa mga magulang mo? 2 na lang po kami. 2 na lang kayo? Opo. Ito bang mga magulang mo ay nasa kaedad na, nasa senior citizen? Yes po. Okay. So ngayon, Jane, nasa na itong lalaking nakabuntis sa'yo? Yung tatay ng anak mo? Ay, wala na po. Ay, hindi mo na siya kasama ngayon? Yes po. Nasaan na siya ngayon? Andun po sa kanila po yata. Opo. Ano yung balita mo sa kanya? Wala na po. So wala na? Opo. Ano itong sinasabi na nakabuntis din ulit itong dati mong kinakasama? Tama ba? May bago na po talaga silang pamilya. Okay, so meron na siyang ibang kinakasama at meron na siyang anak ulit sa ibang babae. Opo. So sino ngayon yung nagsustento sa anak mo? Mga magulang ko lang po. Yung mga magulang mo. So ibig sabihin, nung ipinanganak mo itong 1-year-old mong anak, wala ka nang natanggap na sustento dito sa lalaki? Wala na po. So ngayon, nasa 16 years old ka pa lang? Opo. Anong grade ka na, Jane? Grade 10 po ngayong year. Grade 10. Kung hindi ka sana nabuntis, nasa anong year ka na sana? Grade 11 po. Grade 11. Itong lalaki, kaklase mo ba ito? Kabarangay? Hindi po. Kakilala mo lang dahil sa... Opo. So ngayon, pag in case na pumapasok ka sa paaralan, sino yung nagbabantay sa anak mo? Yung mama ko po. Yung nanay mo? Opo. Sila na rin yung nagsusuporta sa mga gatas, diaper, at iba pang pangangailangan ng anak mo? Opo. Okay. Kamusta naman yung pag-aaral mo? Ito po, medyo nahihirapan po. Siyempre po, may inaalagaan ka din pong anak. Tapos, nag-aaral ka po. Nakakapagod din po kasi yun ay. So, medyo hindi mo nababalanse ang pagiging estudyante at the same time, pagiging nanay. Opo. Bakit, tanong ko lang Jane, bakit gusto mong makapagtapos ng pag-aaral kahit despite na meron ka ng anak? Para po kasi sa
kinabukasan ng anak ko. Ayoko po kasi maghihirap din po siya katulad ko. Kung meron kang pangarap, ano yung pangarap mong maging? Ako po gusto ko po talagang makatapos po ng pag-aaral at maging doktor po sana. Bakit doktor yung propesyon na gusto mong tahakin? Kasi po yung papa ko po may ano po yun sakit. Tapos pag po nagkasakit po yung nanay ko, yun po, gagamutin ko po sila. Dahil sa sinabi mo, paano sila nakakadilhensya? Paano sila kumukuha ng pera para panggastos dito sa anak mo? At the same time, yung pag-aaral mo? Yung papa ko po ay construction. Yun lang po. Yun lang po kami kumukuha ng ano ng baby ko po. Pero may sinasabi ba sa'yo itong mga magulang mo? Pinanindigan na lang din po nila kasi po dito din po kami nag-live-in po. Kaya tinanggap na lang po nila. So ngayon na dahil sa nangyari sa'yo, meron ka bang pagsisisi? Meron po. Ano yung mga hindi dapat sana nangyari? Sana po pinagpatuloy ko na lang po talaga yung pag-aaral ko. Sana inisip ko muna bago ko po ginawa. Pero hindi naman nagkulang yung mga magulang mo sa pagpayo sa'yo. Hindi po. Sobra po sa pagpapayo. At least sa kabila ng nangyari sa'yo ay tinanggap ka ng malugod nitong mga magulang mo, ano? Yes po. Sa ngayon ba, Jane, may kontak ka pa dito sa ama ng anak mo? Wala na po. So ngayon ang tanong ko, gusto mo bang makapagsustento sa'yo itong lalaki? Kung kinakailangan po, Opo. Ano yung mga ginagastos mo pa dito sa anak mo? Ano yung mga pangangailangan pa ngayon ng anak mo? unang-una po sa lahat yung gatas po. Kasi po, papasok na rin po ngayon. Tapos po mga diaper, yun po. Para sagutin ito, mga ka-aksyon, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono ngayon, si Arnel Cabrera, ang ama ng dating kinakasama ni alias Jane. Magandang hapon sa iyo, Tatay Arnel. Magandang hapon din po. Opo, nasan po itong anak mong, itawag na lang natin sa pangalang Toto, ano? Nasan po itong anak mong si Toto? Nando po sa bahay ko. Nasa bahay ko po. Alam niyo, sir, na nakabuntis po itong si Alam Toto, ko po. kay alias Jane. Saksi po ako sa dalawang yan. Mula nang magsama yan sa bahay hanggang na magkahiwalay. Saksi ako. Okay, kamusta naman, sir, yung suporta niyo po na dito sa apo niyo? May binibigay ka ba dito kay Jane? Sa ngayon po, talagang wala kami pinag-usapan na ganyan. Oo. Kami rin po, medyo mahirap din kami. Marami din ako sinusuportahan. Ang anak ko po ay siyam, ang apo ko ay 18. Pero paano naman ito, sir, na apo mo dito kay Jane? Ngayon naman po, ganito naman po yan. Nung minsan na, bigay naman po ako pag willing na, yung talagang, yung pagkakataon, meron ako. Opo, at least, Tatay Arnel, sana mabigyan din ng sustento itong si Jane kasi nag-aaral pa ito at yung mga magulang niya ay nasa kaedad na rin. Wala siyang pagkukunan ng pera. Nakabuntis na rin itong iba. Wala akong maisagot, sir, na po kasi nagsarili din siyang buhay. Yung anak mo, sir, itong si Toto, pang-ilan po ito sa magkakapatid? 10 po yung magkakapatid. 10. Pang-ilan siya, sir? Pang-7 yan. Pang-7. Opo. Sa murang edad niya, sir, nasa 15 years old, nakadalawa na siyang babae, nakadalawa ng anak. Yan po ang di ko akalain na mangyayari. Pero hindi naman kayo, sir, nagkulang sa paalala dito kay Di Toto. po kulang. Kahit hanggang ngayon may panibago siya, ako lahat ang nag-aasikaso. Kung sasunod lang din ako. At least, sir, willing ka, sir, na magbigay ng sustento dito sa anak ni Toto dito kay Jane. Kasi, opo. Pag-uusapan si Ray sustento na yung pag-uusap pa natin ay pagpipirmahan every week, every month. Sir, Hindi ko masasabi. opo. Ang masasabi ko lang po, kung ano yung kaya kong ibigay bilang lulo, yung kaya kong ibigay, bibigay ko. Opo. Nung una mo, sir, na nalaman na nakabuntis itong si Toto, ano po yung sinabi mo sa kanya? Nagalit po ako, sir. Nagalit ako. Kasi hindi ko inaasahan. Kahit sino po sa atin, magulang, yung anak natin ay, alam natin, naglalaro. Hindi natin inaasahan na ganyan pala nangyayari. Oo. Kasi ang alam natin, sir, naglalaro lang dun sa labas. Iba na pa yung nilalaro. Hindi man ako nun. Okay, free sila sa bahay. Wala ko, hindi ako nagagalit. May nangyayari na pala. Ang sa akin naman, kasi nangyari na yun, isa akong magulang, tinanggap ko na nangyari na hanggang, ayan na nga,
At least sir, mula sa bibig nyo ay willing kang magbigay ng sustento dito sa anak ni Jane. Every hours, pagka yung meron lang ako. Sige tatay, makinig ka muna tatay kasi nasa kabilang linya ng ating telepono si Emily Mendoza, ang Social Welfare Officer 2 ng Department of Social Welfare Development Regional Office 5. Magandang hapon Ma'am Emily. Good afternoon po. Meron po tayong case regarding po dito sa parehong minor de edad na buntis po itong babae na hindi na po nagsustento. Ano po yung mapapayo mo sa kanila? Para same minor po sila, sir. Opo, ma'am. 15 and 16 years old. At ang kanilang anak, 1-year-old po, ma'am. Nabuntis po dahil may relationship yung dalawa or there is a parang coercion on the part ng lalaki. Opo, meron daw sila ma'am na relasyon na dalawa at nagkakilala hanggang sa nabuntis po ito. At ngayon po ay iniwan po itong babae at walang naibibigay na sustento. Ano po yung pwedeng remedios po dito para magbigay ng sustento po ito? Iniwan po na, nasaan po siya ngayon, yung girl? Nasa magulang niya. Opo, pareho po, ma'am. Okay po. Pero kasi yung mga case na yan, mga minor, so they should be still under the protection and guidance of the parents. Ano po? Sa mga Opo. ganyan pong pangyayari, since wala pa naman talaga po silang kakayan to decide on themselves because, syempre, minors po sila. So, andyan po din dapat po talaga ang paggabay ng mga magulang. Now, Opo. sabi niyo po, nire-require ng sustento. Wala naman po yatang trabaho yung lalaki since hindi din siya makakapasok ng trabaho dahil minor siya. Still, it's the responsibility of the girl's parents para suportan anak nila. Maaring yung magulang nitong lalaki ang mag-provide ng responsibility or sustento dito sa anak ni Jane. Pwede din po, sir, but dapat po nag-uusap po yung dalawang parties. Opo. Remember po na kasi sa case na ganyan, minor, di ba meron din tayong mga special cases na Opo. anong pwede din na makaireklamo pa, di Opo. ba? But still minor, hindi naman yan pwedeng maano ng criminal liability. Opo. Na po, so still under the custody pa rin ng mga parents, mag-usap sila and also we have to awareness also, advocate sa community. Bakit na ganyan na palaging na-involve ang mga kabataan na engage in premarital sex o teenage pregnancy nga po. Talagang lumalawak po kasi baga ang mga cases na ganyan. So, mas lalo pa po siguro natin paigtingin yung pag-advocate ano mga consequences if they engage on that mga ganyan po na sitwasyon. Katulong na din po kayo sa media, of course. Mag-advocate the other agencies na makakatulong po sa mga bata at saka mga magulang. Sa mga parents po, dapat din po silang magkaroon ng mga siguro, pag-orient masyado and counseling. Opo. So, in coordination po sa ating mga local official. Opo. Since meron din naman po mga humahawak po bagay yung social services na committee, Opo. na barangay official. Opo. So, if may limitation din on their part, they can also coordinate with the local social welfare and development offices po kung saan man po nakatira itong minor na babae at yung minor na lalaki. So magtulungan po tayo na mas lalo pong mapaiting natin na ma-orient itong mga kabataan na wag munang mag-engage sa mga ganyan, na mga sitwasyon since yung mga consequences, na marami po kasi masasacrifice yung pag-aaral nila. Tama po, ma'am. Even the health and ng Opo. babae. And yung wala pang kakayanan, paano nga siya matutulungan ng lalaking suportan kung wala din na ipang suporta kasi hindi naman siya pwede magtrabaho pa. So still, the responsibilities pa din po ng mga parents. Opo. Ngayon ma'am, maaari through DSWD po, ma'am, maaari po ba tayong magsagawa ng counseling para sa dalawang batang magulang na ito? Lalo na itong batang lalakis na mukhang maliban dito kay Jane, nakabuntis pa ito ng iba. Sa mga ganyang pong case, sir, we have to coordinate first. May protocol naman po tayo. May tayo sa barangay. And then, yung barangay naman, pwede naman po mag-coordinate sa ating local social welfare and development office. Kung taga saan po sila, sir. Kasi Opo. may mga social worker naman po sa ating LGU. Apo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Emily Mendoza, ang Social Welfare Officer 2 ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 5. Maraming salamat po, Ma'am. Thank you din po, sir.
Opo. So, balikan ko ito si Jane, ano. Jane? Yes po. So, ito Jane, ano, makinig ka. Pupuntahan ka ng aming team dyan sa Camarines Norte. Sasamahan ka namin sa barangay nitong ama ng anak mo at doon mangyari itong formal yung kasunduan para sa inyong anak. Ano? Opo. Kung meron kang mensahe doon sa tatay ng anak mo, ano yun, Jane? Po, ayoko po kasi ng galaw. Oo. Sana magsilbing aral din ito sa iyo, Jane, ano, para naman dahil sa kagustuhan mong maging doktor ay makatapos ka ng pag-aaral. Unahin mo na yung pag-aaral. At the same time, alagaan mo na lang yung anak mo at maging inspirasyon mo sa pag-aaral mo hanggang sa makamit mo itong pangarap mo. Ano? Opo. Okay. Pero makinig ka, Jane, ano, bukod dyan, dahil sa pasukan na muli, sa sinabi mo, magpapaabot kami dyan ng munting regalo para sa pagbabalik eskwela mo sa ngayong taon. Opo. Apo, ano yung masabi mo, Jane? Maraming salamat po sa tulong ninyo po. At mananatili kaming nakaalalay sa iyo, Jane, ano? Salamat sa iyong tiwala sa aming programa.